Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? Simpleng katanungan, ngunit ang totoo, hindi mo alam ang tamang kasagutan. Bakit kung sino pa yung nagpapakabuti, ay siya pa yung nasasadlak sa kahirapan ng buhay? Samantalang yung nagpapakasama, ay sila pa yung tila ba nagtatamasa ng lahat ng karangyaan sa mundo. Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? May nakaalam ba ng tamang kasagutan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-aalay ng buhay para sa kalayaan ng bayan at nagsikap magpakabuti upang maging isang huwarang pinuno. Ngunit mag-aani lang pala ng kapalarang sintulad din ang sinapit ng lahat ng naghahangad na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang kwento ni Brigadier General Tomas Karingal. Ako ang batas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Tomas Bingo Karingal ay isinilang noong ika-30 ng Disyembre taong 1915. Nagsimula ang kanyang kasaysayan noong panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig bilang isang batang lieutenant ng Hukbong Sandatahan Lakas ng Pilipinas, na miyembro naman ng United States Armed Forces in the Far East o USAPE, at nagsilbi siya bilang Counterintelligence Corps. Kritikal ang kanyang papel na ginampanan sa buong panahon ng digmaan at nakasama niya ang isa pang batang sarhento na si Jose Maniquis. Ginagalugad nila ang mga bayan ng Bayumbong, Sulano, Payawan, Kiangan, Pagong, Banawe, Bontoc at halos na ata ng buong lalawigan ng Cordillera at mga karatig probinsya nito. Pinapasok nila ang mga teritoryo ng napakalakas na pwersa ng mga Hapon para lang doon makapag-espiya, at ipinapadala naman nila ang mga impormasyong nakakalap sa pinuno ng himpilan ng USAPE na nasa Bataan. Sobrang hirap at pagtitiis at sakripisyo ang inialay ni Tomas Karingal sa buong panahon ng kanilang paggalugad sa kuta ng mga kalaban. Sa kabila ng kokonting bilang, para silang mga daga na panakaw kung umatake at iniiwasang lumaban ng harapan sa mga kalaban dahil bukod sa napakahina ng pwersa nila, ay kulang na kulang pa rin sila sa mga armas at gamit. Nagpapasabit-sabit lang din sila sa mga kabahayan upang makikain na noong mga panahong yun ay halos wala na ring matuluyan dahil sa sobrang hirap ng buhay. At ang tanging kinakapitan na lang ng iba ay ang pagiging mga makapili. Kailangan nilang kumampi sa mga Hapon nang sa ganun ay maging maluwag ang mga ito laban sa pag-uusig at makapamuhay sila ng medyo maayos.